Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, kinastigo ni VP Sara ang Ateneo University ba? At sinisi sa pagkamatay ni Rene Baterbonia. Ay dapat lang sisihin yung Ateneo na yan. Take note ha, itong Ateneo, nung panahon ni Pang Duterte, puro ngak-ngak, puro daldal, puro official statement sa ejike-ejike, sa impeachment, tungkol sa kung ano-ano ang naisip nila laban sa mga Duterte. Ngayon, may nangyaring hindi maganda sa mga players nila, ang tatahimik. Parang nagkaroon ng scotch tape ang mga bibig. Wala na yung mga pahapyaw na mga official statement and so on and so forth. Tapos bawal pa daw magsalita ang coach. Bawal magpa-interview. May NDA na, non-disclosure agreement daw. Mas inuna pa nilang NDA kumpara sa ang tawag dito, pag-inform sa parents. Yan ang chika ni Zian Gaza, mga kabibig. Oo. Mas inuna daw ng Ateneo na magpapirmahin daw yung mga staff, coaches ng NDA kaysa i-inform ang parents na nangyari sa mga basketballista, lalo na itong parents ni Rene Baterbonia. Kaya si BP Sara, sinisi ang ito niyo, hindi mo sisisihin ng eskwelahan na yan? Oo. Meron ba kayong nakitang interview ng Bam Aquino? Na mga elitista na kinokondina ang nangyari ni Rene Baterbonia? O si Risa, sumisigaw ba ng katarungan para kay Rene Baterbonia? Si Win Gatchalian. Yung mga marurunong Win Gatchalian Black. Meron ba kayong ginawa? Bumisita na ba? Si BBM. 'Di ba? Nagpunta na ba sa Lamay? Wala siyang pakialam. 'Di ba? So, first VP Sara, ay ako. Nagpadala na ng flowers. Ito kabibig ha. Ito yung interview ni VP Sara hinggil sa nangyari ni Rene Baterbonia at ang kanyang reaction, mga kabibig. Reaction sa nangyari. Nakiramay si VP Sara, pamilya, mga kaibigan at buong komunidad na iwan ni Rene Clark Baterbonia, isang batang atleta na puno ng pangarap at potensyal na maagang nawala. Ngunit mananatiling buhay ang kanyang inspirasyon at mga naabot sa larangan ng palakasan. Ito kabibig, makinig tayo kay VP Sara. Vice, what are your message or your thoughts on the tragic passing of Rene Baterbonia? Unang-una nakakalungkot na ganun yung nangyari sa isang estudyante at sa isang promising na athlete natin sa bansa. At pakiramdam ko kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari, hindi lang kay Rene, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school. So pakiramdam ko ay malaki ang pagkukulang ng paaralan sa pagbigay suporta sa pamilya. Lalong-lalo na hindi ito ordinaryong pangyayari. Ito ay pagkamatay ng isang estudyante. Will you be joining the call for justice, ma'am? Of course, yes. Oo. As a lawyer, actionable yung nangyari para sa akin. Actionable talaga yung nangyari. Hindi ko na lang gatungan yung pamilya kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Iniisip pa nila yung grief na pinagdadaanan nila, yung araw-araw magigising ka na wala na yung anak mo. So ayaw ko gatungan, pero dapat sila pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila
at mag-isip kung ano yung Tama. dapat na gawin nila para magbigyan ng hustisya Tama. yung kanilang anak. Gawin nila, ibig ko sabihin, gawin nila legally. Correct, At legally. magkonsulta ng abogado. Bibisita ka, ma'am? Sa ADO? Na tinanong ko kung merong wake and wake dito sa Davao City at sinabi na hindi pa nila na-finalize yung burol wake na ang kapag nandyan na yung schedule ay titingnan namin kung saan pwede saan kami pwede makiramay sa pamilya. Maganda. Maganda, at least man lang, pinararamdaman ni VP Sara na you have to fight for justice in legal ha. You have to fight and find justice para sa anak niyo. Ayaw yung gagatungan pa, basta ang kanyang suggestion, advice, hanapan after ng lahat-lahat na nangyari, after na mailibing si Rene Baterbonia, umupo ang magkapamilya, you have to fight and find justice para kay Rene Baterbonia. By the way, Kabibig, nagpunta si VP Sara para sa Davao ngayon para sa Independence Day. At gusto mo bang malaman kung ano ang mensahe niya sa Independence Day? Ay, heto na, Kabibig. Napakagandang mensahe ni VP Sara para sa Independence Day. And I'm sure Filipino will really appreciate yung kanyang gustong ipaabot sa lahat natin. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898, sa Kawit, Cavite, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another, without the consent of the Filipino people, our forebears refused to be bought and sold like property. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag, and one flag alone, would fly over this republic. That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen
from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality healthcare. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity, it steals dignity, and it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for: the right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. So there you go, kabibig, narinig nyo ang Independence Day message ni VP Sara. O ito naman ang konting patikim sa Independence Day message ni BBM. Ito Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. Ooh. Sa bawat Pilipino, ito
ang aking panawagan. Ooh, amazing. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. Ooh. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Ooh. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit, at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. In fairness sa si BBM, no, naka-shades. Grabe naman, no, respeto naman sa independence. Di ba? Ba't naka-shades ka? Di ba? Grabe naman. Kahit sobrang init yan, wala kang choice kasi presidente ka. Patama sa sarili niya ang sinasabi niya. Ikaw lang naman ang nagsamantala. Salita mo, ikaw naman natamaan. Tell to your hands, -15. Nanginginig ako, sir, sa mga talumpati mo. Naintindihan kaya ni Bangag sinasabi niya? Hilom, ikaw mismo ang mapagmansamantala. Kakatawa. The hiding secrets of all times. Nakakahiya. Bot-bot ni mo. Bangag talaga pa. Why, klaro. Naintindihan kaya niya yung sinasabi niya? Hala. Ito. Mahilig mambudol pa as if namang hindi siya nagnakaw. Ikaw, Ray, tama. Sana po naramdaman ng taong bayan yung mga sinasabi niyo. Tama. Maniwala ako sa iyo. Oo. Amahan sa mga bakakong father of all liars. Hala. Kaya pala paldong-paldo sila. Yung na back to you ka sa speech mo. Hala, grabe yung mga netizen. Yun ang reaction ng mga netizen nang marinig nila ang speech ni Pangulong Bongbong Marcos. Ikakabibig, narinig mo ang speech ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang iyong reaction? Patama ba ito sa kanyang sarili? Ang tanong, may self-reflection ba ang presidente? Well, baka sobrang busy, sabi ni Claire Castro. Ang ating presidente talagang nagtatrabaho yan, walang tulugan. Nagtatrabaho ang ating presidente para sa ating lahat. Bakit kaya naging -15 ang kanyang satisfaction rating kung nagtatrabaho, Claire? Bakit hindi nakikita sa mga outputs? Bakit hindi ramdam ng mga Pilipino ang kanyang pagtatrabaho? Bakit -15? Bakit maraming galit sa kanya? Bakit siya sinasabihan at natawag na mambubudol? Diba? So, ikakabibig, sa dalawa, nakita nyo ha, sino ang mas may magandang mensahe? Si VP Sara or si BBM? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.